DIY sa mga mausoleum around Old Quarter. First stop natin is walaan yun. Kasi nakalimutan ko. Temple of Literature. Naghihintay na lang kaming Hindi ko, graduation ba yan? umalis yung mga tao. Hindi namin sure kung graduation nila or field trip, pang cute mga bata. Tapos papasok na kami. Hello. We are now inside. Ang daming tao, parang may sila, event or graduation. Pero carry lang. Ang ticket namin guys is 70,000 dong per person. Kung kailangan nyo ng audio guide, 100,000 yung isa. Ayun. Parang mga nasa 150 entrance. Before guys, ito yung school nila. I'm not sure what year, di kasi kami kumuha ng audio guide, kaya binabasa na lang namin yung mga dito. Tapos ang daming turtle, nakikita nyo yung mga turtle. Yung mga student dito, tuwing may exam sila, pupunta sila dito para humingi ng good luck dun sa turtle. Hinahawakan nila. Ayan. Kaya mula noon pa, nung mga noon pa, mga ancestor nila, ganun na yung gawain nila. So, na-preserve talaga nila yung nila, culture. Ganito yung mga classroom nila before. Para tayong nasa Chinese na telenovela. Guys, alis na kami kasi may graduation dun sa dulo. Ang hirap ng makigulo, pero ang ganda dito guys, peaceful. Ngayon papunta na kami sa Imperial Citadel. Oo, kasi Temple of Literature tour. Ngayon, papunta na kami sa Imperial Citadel of Tanglong. 18 minutes away kapag walking, kaya mag-grab car na lang ulit. As a titang tamad. Ay, galing sa hindi pala natin nabanggit na nag-drop off na kami ng luggage dun sa second naming Airbnb. Kasi gusto namin yung Airbnb namin ng last 2 days dahil relax na lang, wala na kaming mga clock activities. Medyo social. Pakita ko sa inyo yung niyan, room tour. Yes, 360. We're here at Imperial Citadel of Tanglong. We are inside na of the Imperial Citadel of Tanglong. Same lang yung nila, ticket 70,000 dong din. Hindi ko sure kung meron silang audio guide, pero may app doon. Kaso nung trinay ko siyang i-download, medyo mahirap siyang i-navigate. So, try nyo rin kung pupunta kayo dito. Or baka for audio guide yun na app. Hindi ko lang din nakita. So, yun. Let's go. Doon na tayo sa number 3.3 sa exhibition room. At ang daan natin ay pero gusto mo makyat? Oo. Dyan din siguro akyatan. Sa side na yun.
bulsa tayo kasi di malaki. Tapos ang dami ng mga, ayun mga bird. Yung garments na sobrang haba. So dun pala umus na energy ko. Kaya wag na natin i-check siya mga, check natin dyan. Pag ganito ba, isang ba yung Dito. dito? Ah. Ganda ng mga bonsai. Sa tita. Sa number 3. Parang luneta lang. Yung mga bahay ng ano pa. Kaya naman si Akyat. Guys, mag-hiking naman tayo. Dito sa Vietnam, for a hike every day. Feeling ko nga na ako, healthy na ako. Nalakas na ulit yung mga tuhod-tuhod ko. Lalo nang lumaki yung muscle namin sa mga paa. Lamig. Guys, baka nagtataka kayo bakit maraming turtle. Isa yung turtle sa mga holy animals ng Vietnam. And this is the operational command bunker or bunker T1. Ito na lang yung na-preserve nila guys ng foundation and pair of dragons. Dito nag-held ng court meetings yung king before. This is the revolutionary relics of building and bunker. D67. As the name suggests, these were built in 1967 to house important meetings of the Politburo and the Central Military Commission, the Ministry of National Defense, and the People's Army of Vietnam during the American War. So this is during the American War. Ano siya sa palace or sa kingdom.
Pasilip lang talaga siya. Pero makikita mo pa rin siya medyo, no? Walking trip to Ho Chi Minh, Australia. Isang block lang pero hulaan niyo hanggang 13 minutes guys, kailangan mo ikutin yung Imperial Citadel Architectural Site. 13 minutes. Isang square lang siya. Eh kasi kung mag-grab car pa kami, Square. baka sabihin nung driver, tamad naman ng dalawang to, iikuton nyo lang. Pero 13 minutes siya, pero carry lang kasi ang daming Straightforward pa naman. Buti sana kung yung medyo maliligaw ka pa Oo. Understand that. Pero carry lang kasi ang lalaki ng mga puno. Yes. Sarap maglakad-lakad. Siguro kung sa Manila to, Diyos ko dahil. Uwi na tayo. Hinimatay na tayo guys. Pero now, okay lang. Ganito yung view namin now. Priority nila yung mga puno dito guys. Nung nag-motor bike kami nung first day namin. Kahit sa highway nila may puno ng saging dun sa gitna. Sobrang daming puno. Saya. May mga street na ang tatangkad talaga ng mga Sana ganito rin. Parang etong vibe dito parang Ayala Triangle sa Makati. Pero dito mas marami yung puno syempre. Pero ganito yung vibe dito. Saka hindi busy. Oo. Kahit maraming motor, kotse, hindi sila masyado nagta-traffic guys. Nagta-traffic lang sila kung may biglang hihinto, ganun. Mga tour bus na may ipipick up. Pero tuloy-tuloy yung flow nung nila. Hindi. At ang pinaka-favorite nilang gawin, Oo guys. love language. Oo nga pala, baka sabihin nyo maingay yung mga natin video. Normal sa kanila ditong busina. Sa atin kasi papaaway ko. Oo. Sa atin kasi medyo rude kapag nagbubusina ka, pero dito it's a normal thing. Guys, tingnan nyo. Yan, may isang tour na ganyan. Sasakay kayo sa kotse ng sundalo. Sarap maglakad. Tignan nyo, lalaki ng mga puno. Ho Chi Minh Mausoleo. On the way to Taiho. Hindi na namin pinasok yung mausoleum guys kasi sobrang layo lalakarin. As in papaikot-ikuting kanila. Meron kaming appointment sa sa Taiho sa massage ng 1 PM. Medyo malayo siya dito sa old quarter, kaya kailangan na namin mag-lunch muna bago mag-massage. Ayan siya. Changing of curves. One thing din, bakit naisip na namin hindi ituloy kasi mukhang hindi sila ngayon nagpapapasok sa loob ng mausoleum. Yun kasi dapat yung entrance, yung dinaanan natin, pero walang pumapasok. So feeling namin dahil katatapos lang nung nila holiday, hindi muna sila nagpapapasok, pero hindi rin namin sure. Kulang na rin kasi talaga sa time. Here na at Nakotako.
Malapit siya sa Dowsker, yung sa Papa Massage namin. So, dito kami kakain. Kasi may vegan option sila for Pao. So, push yan. Mostly ano sila? For the research, Valerie. Mostly ano sila? Mexican food. So, kung hilig nyo yung Mexican food siguro, try nyo rin dito. Kung makakapunta kayo ng Lake Hotay sa side na yun. Medyo malapit siya sa Old Quarter. Pero dito kasi maraming massage or spa na ano. Pero meron din naman sa ano, sa Old Quarter, kaso medyo busy na kasi dun eh. Dito yung talagang mga spa na ano, full package. Charing. Waiting na lang for food. Hello! Parehas tayo ng mood pag ano. Done na ang lunch namin. Yes, nakita nyo naman sa mga ngiti at energy namin. Usog na kami. Papunta na kami sa spa. Pero for now, tignan nyo yung view namin sa lalakaran na. This is the Lake Hotay. Lake Hotay. Ito yung ano, sidewalk na papunta sa ano, spa mismo. Saya lang maglakad. Hihihi. Let's go. Biking. Guys, itong pond na to, dito yung ano nila, lotus pond. Dito sila nagtatanim nung sikat na tea nila dito, which is the West Lake Lotus Tea. So after natin magpa-spa, bibili rin tayo ng tea I should be for the full experience. Wala nang pabili si auntie. Sayang nga, hindi pala nila season. Parang mag-i-start pa lang. May kasi yung start, pero ngayon wala pa masyado. Ayun. Don't scare, keep going straight. On the way. On the way na kami. Malapit na kami sa ano, Dowsker. Look at that dog, it's so cute. So small. Grabe yung yung gantong vibe, yung naglakad-lakad tayo dati sa Chiang Mai. Yung mga iskinita sa Chiang Mai, na? Ang saya. Kung ganito sana yung iskinita natin sa Pilipinas, Diyos ko, sarap lumabas. Ang cute ng mga ano nila dito, guys. Coffee shop. Super cute. Mali pala yung ano. Alam ko nakalagpas tayo. Keep going straight. Don't be afraid. Turn right here. Without scare. Yan na. Okay, nakatumasok. Para yan. Go scare. Oh, your shoes? Your shoes? Your shoes? I'm so sorry. Bilang kita. Dire-diretso. Hindi ko nakita. Thank you so much. Upper back. Ano sa'yo? Which part of your body would you like to focus on? Lower back.
bibilugan ko na lang. Tsaka calves doon. Sobrang sakit niya ngayon. Yes, signature. Okay. Done. Ito yung herbal bath namin, guys. Wait, video ko na. Yan, tabi kami, kapitbahay. Itong window, guys, baka magtaka kayo. One way daw yan, hindi kami makikita sa labas. Ticket handler. Anh lại về rồi chú ạ. Thank you. Em làm giá đúng cái giá của cửa hàng của đấy nó chơi để không phải lấy em làm giá. Peraí que ela vai pôr o que apareceu, ó. Ah, fica... Qu'est-ce qui te fait bien? Ayun nga sa turtle. Nakalimutan ko na kasi ano. Isa ata namatay yung isa. Basta dalawa sila. Baka tumalon ka. The legendary turtle.
who gave the sword to the king to help him fight. Bakit nag-i-English ang first one? There are two of them. 야, 예쁘게 나오지도 않아. 예쁘지가 않아. Happy Kid, guys. Kasi nandito siya sa isang vegan restaurant. Malapit to sa Cafe Gyang. Kung may mga vegan dyan, ay hanapin nyo lang. Unintentional find, but pleasantly surprised. As in vegan, lahat ng nila. Nasa menu nila, kaya push. Tapos after nito, na kami. Cafe Gyang, then going home. Mamaya ko na kayo i-update din dun sa nangyari sa namin spa. Cafe Gyang! Assert yourself. Okay, now I will teach you how to cross the street of Vietnam. Assert yourself, don't doubt. Ay! Sakto! Ay, ayun kami. Mag-ano kaya sila? Ay, kaso wala eh. Mamaya na lang kung pag-book. Baka sakala magluto paglabas. Nagluto ata. Nakain. Tayo sa taas. Ang bango. Ang bango. Saan tayo? Ay, dito na lang. Kasi yung nagsisigarilyo ata dyan. The inventor of this coffee. Parang ulay mga coffee. Kaya mo naman parang Sarap. Kahit di ko pa siya nahalo. Para siyang creme brulee. Kung mahilig ka sa milky, cheesy. asa si may milk pa din ng or wala? Parang wala. Kasi ito nga yung alternative ng milk. Sarap. Dalawa yung in-order ko, guys. Isang sample. Sa akin lang lahat. Tikman natin pare. Thank you. Back. And then, kapag-tawa. Sarap din. Unahin natin yung mainit para. Isang egg coffee is founded by Mr. Nguyen Giang. Ayan yung nasa picture. Nag-work pa siya sa Sofitel.
ano siya doon, bartender. Tapos nung time na yun, short sila sa milk. So, nag-invent siya ng alternative way for cappuccino. And, yun ang nabuo niya. Sweet egg coffee. Until now, famous na pa rin. We're out from Cafe Giyang. Tinake out ko na lang yung cold para may coffee ako hanggang sa ano bahay. Tapos, nahanap namin to coin bread. Kung ano man yung tawag dyan. Tagal na namin, ang tagal ko nang hinahanap. Bawing-bawi yung mga disappointment. Grabe. Kasi yung night market dun dapat lagi yun siya. Tapos meron din dun malapit na may pwesto. Kaso naka-close naman nung nakaraan. Kaya, oh my God. Buti na lang. Katabi lang din siya ni Cafe Giyang. Ayan siya. Gusto yan yung sa Cafe Giyang. Meant to be. And then after this, we are going home na. Ay, wala pa. I'm sorry na po. Our room! OMG, guys! Look! Parang wala na aalis bukas. OMG! The big reveal! Guys, parang kaming nasa Vogue magazine. Tapos meron kaming view. Ito ang view natin. Yun yung pagdaw. Carry lang naman, pero marami siyang bintana. Ito guys, yung sa mga katabing building yung view niya. Tapos ito, wow, nasa 6th floor kami. At least may sunlight. Tapos guys, kung hinahanap niyo yung CR, doon, yung 6th floor. Yung 6th floor sa amin. The ZR na pwede ka nang mag-production number. Tapos may isa rin mga emergencies. Yan, pwede ka nang mag-production number sa laki ng CR. OMG. OMG talaga. Tignan nyo. Malaki. OMG. Tadang! Lagay ko yung link sa description below. Kung gusto niya rin to i-book. Medyo malayo siya sa old quarter pero okay na. Kasi sobrang laki. Okay guys, andito na kami ngayon sa Airbnb. Nakauwi na kami galing sa old quarter. So, update ko kayo kung ano yung nangyari sa spa. Sobrang relaxing. As in, kailangan yun i-try. Sobrang bago sa experience nung red herbal bath. Tapos ang maganda dun, yung mga therapist is meron silang mga disability. So, yung company na yun, tinutulungan nila yung mga tao na yun. Sobrang galing nila, sobrang sarap, as in first time ko talaga deep nung tulog ko habang minamassage. Sobrang ang sarap, ang sarap. Try nyo yun. Dalawa yung branch nila. Ilalagay ko rin sa link kung ano yung name nung spa para kayo na pipili kung saan branch kayo malapit. Pero kami, ang pinili namin is yung sa Taiho, yung malapit dun sa Lake Hotay. And then, after that, pumunta na kami dun sa Cafe Giyang. Nag-take out din ng food ni Pao, tsaka yung coin bread na matagal ko nang hinahanap. And then, dito na, sa Airbnb namin. Guys, alam nyo, actually, may aminin ako sa inyo. Ilang araw na akong nasa sentimental talaga. As in, sa lahat ng pinupuntahan namin, sobrang surreal. As in, tuwing makikita mo yung mga bago sa paningin mo, mapapaano ka. Thank you, Lord. As in talaga. Lalo na tong Airbnb na to. Sobrang thank you, Lord, kasi na-experience namin. Nakakaiyak.
Kasi nakaka-experience na ako ng mga ganito. Dati, pangarap mo lang, tapos ngayon, dito ka na. Kaya thank you, Lord. So, ayun. Dito ko na rin i-end yung vlog na to for today. End ko na kasi magre-rest na lang din naman kami. Wala na kami masyadong gagawin. Siguro mamaya, I'm not sure kung circle K-run kami para makapag bili ng mga snacks. Kasi as of now, actually 7 PM pa lang. Sobrang aga nung uwi namin today. Kasi na-excite kami dito sa Airbnb na to. So, ayun. And then after that, as usual, mag-work ako saglit bago matulog. Bukas, wala na tayo masyadong ganap. Relax na lang kasi last day na natin. So, ayun. Samahan niyo ulit kami tomorrow, okay? Bye! Thank you! 따라따따따따라라 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 따라라라따라따라따라따따 따라따따따따라라 우리 어떤 애 갈까요? 우리 내일 봐요.